Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Underdog. Halina't simulan na natin. Si Dr. Simon Bar Sinister ay isang tusong siyentipiko na nangangarap na sakupin ang mundo gamit ang kanyang mga eksperimento, ngunit palaging napipigilan ng pinakamagiting na bayani sa mundo, si Underdog. Habang nagbibigay ng talumpati ang alkalde sa mga pulis at mamamahayag, biglang nag-ingay ang mga aso, senyales na may kakaibang nangyayari. Napansin ng Beagle na may bomba sa loob kaya tinawag agad ang bomb squad upang alisin ito. Ngunit nang buksan ng mga lalaki ang kahon, karne lang pala iyon, isang regalo mula sa American Pork Association. Dahil mali ang kanyang hinala, umalis ang aso na nakayuko, habang pinagtatawanan siya ng ibang mga hayop. Pagkatapos tanggalin ang kanyang uniforme, nahuli siya ng isang tagapamahala ng kulungan ng aso. Sa loob, sinabi ng isang kakaibang aso na may veterinaryo raw doon at kailangan nilang makatakas agad. Samantala, sinubukan ni Bar Sinister na pumasok sa isang research laboratory ngunit pinigilan siya ng gwardya dahil sarado na. Ipinakita ng lalaki ang kanyang access card at pinayagan siyang pumasok dahil siya raw ang pinakamahalagang tao sa kumpanya. Pag-akyat niya sa itaas gamit ang elevator, pumasok siya sa kulungan ng mga hayop kung saan naroon ang iba't ibang uri, kabilang ang isang asong may balat na parang jaguar. Doon niya isinasagawa ang kanyang mga ipinagbabawal na eksperimento. Inutusan niya ang kanyang katulong na si Dom na kumuha ng bagong aso para sa eksperimento, at pinili ng lalaki ang isang asong halo-halo ang lahi. Inihanda ng doktor ang isang malaking hirenggilya na may lamang human DNA at lumapit sa aso, ngunit nabahingan siya nito sa mukha. Biglang tumalon ang aso sa mga panel, winasak ang mga pinjutan, at tumakbong palayo. Habang hinahabol siya ni Dom, tumalon ito sa sahig at napaligiran ng mga siyentipiko, ngunit nakatakas pa rin sa pamamagitan ng pagtalon sa estan. Nabagsakan ng mga bote at kemikal, naligo siya sa mga likido na naging sanhi ng pagsabog. Dom alloy ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan kaya mabilis siyang tumakas, binutis ang pinto sa kanyang paglabas. Samantala, bumagsak ang isang panel at tumama sa ulo ni Bar Sinister. Habang naghanap ng pagkain sa lansangan, inatake siya ng ibang mga aso. Hinabol nila siya hanggang sa mabangga siya ng kotse. Ang nagmamaneho ay ang gwardya sa laboratorio na si Dan. Sinuri niya ang aso at nakita niyang ligtas ito. Dahil wala itong kwelyo, dinala niya ito pauwi, hindi napansin na nagkagasgas ang kanyang sasakyan. Si Jack, anak ni Dan, ay isang binatang ayaw pumasok sa paaralan at gumagawa ng peking medikal na sertipiko para magpanggap na may sakit. Ipinakita ni Dan sa anak ang asong nakuha niya at pinangalanan nila itong Shuine. Naiinis si Jack dahil ayaw niyang mag-alaga ng alagang hayop. Sa panaginip, naalala ni Shuine ang sinabi ng siyentipiko, pinagsama raw nito ang mga DNA na nagbibigay sa kanya ng bilis ng cheetah, kakayahang lumipad tulad ng agila, at bigat ng elepante. Kinabukasan, tinawag si Jack ng punong guro dahil nahuli sa kasinungalingan tungkol sa peking sakit na monkeypox. Samantala, sa bahay, nakakita si Shuine ng lata ng pagkain at dahil sa sobrang lakas, sumabog ito at kumalat ang laman sa buong kusina. Nang dumating ang cartero at tinukso siya, tumahol siya ng malakas hanggang mabasag ang salamin ng suot nitong salamin. Nang maglaro siya ng bola, ginamit niya ang sobrang lakas at naihagis sa ere ang sofa, sinira ang mga gamit sa sala. Pag-uwi ni Jack at makita ang gulo, nag-alala siya sa reaksyon ng ama. Nagtanong siya kung bakit magulo, at laking gulat niya nang marinig niyang sumagot ang aso. Nabigla si Jack at naisip kung totoo bang marunong magsalita ang kanyang alaga. Tumakbo siya palabas at sinundan siya ni Shuine. Sa liwasan, nakilala nila si Molly, isang dalagita na may alagang asong si Polly. Nabighani si Shuine kay Polly, ngunit sinabi niyang wala siyang pag-asa sa ganoong kagandang aso. Pagkaalis ni Molly, naglaro si Jack at Shuine. Napansin ni Jack na tumatakbo ang aso ng sobrang bilis at lumulutang pa sa ere. Ginamit din ni Shuine ang kanyang super pandinig at narinig ang boses ni Polly na humihingi ng tulong, may magnanakaw raw. Tumakbo siya agad upang iligtas ito, lumilipad at umiilag sa mga sasakyan. Nabungguman siya sa truck at nakabasag ng mga gamit, nakarating pa rin siya sa lugar ng krimen at nasugpo ang mga magnanakaw. Nakuhanan siya ng litrato habang nililigtas si Polly, at ginamit iyon ni Molly upang ipakita sa mga pulis, bagaman nalito sila dahil ang guhit ay mukha ng aso. Ayaw ni Shuine maging bayani at pinakiusapan si Jack na huwag sabihin sa ama ang nangyari. Habang nililinis nila ang bahay, kumatok ang katulong ni Bar Sinister at hinanap ang aso, ipinakita pa ang litrato nito. Nang umalis ang lalaki,
itinanggi ni Shuine na kilala niya ito. Pagdating ni Dan, magulo pa rin ang bahay kaya pinlano ni Jack na ilihis ang pansin ng ama habang nag-aayos si Shuine. Nang makita ni Dan ang basag na bintana at kalat na tinago sa ilalim ng carpet, nagalit siya at dinala ang aso pabalik sa kulungan, ngunit nakiusap si Jack na huwag. Samantala, sa ilalim ng lungsod, naglalakad si Bar Sinister na may malaking peklat sa noo. Nais niyang magtayo ng bagong laboratorio ngunit wala siyang pondo. Habang nasa parke, natuklasan ni Shuine ang kariton ng hotdog at sinabi na gawa ito sa mga hayop na kagaya niya, kaya nagsipag-dura ang mga tao. Dinala siya ni Jack sa paaralan, ngunit tinukso siya ng isang pusa at sa galit, inilagay niya ito sa tuktok ng puno. Tinuruan siya ni Jack ng ilang utos tulad ng umupo at humiga. Binigyan din siya ng kwelyo para madali siyang maibalik kapag nawala. Sa laboratorio ng syudad, muling pumasok si Bar Sinister sa pamamagitan ng imburnal. Napansin ito ni Dan at sinubukang imbestigahan ang madilim na silid, ngunit walang nakita. Plano ng siyentipiko na gumawa ng hukbo ng mga super aso tulad ni Underdog. Sa balita, iniulat ang isang malaking pagnanakaw sa lungsod kaya nagpasya si Underdog na hulihin ang mga magnanakaw. Habang lumilipad palabas ng bahay, nagkamali siya ng isuot at nadimaitan ng kasuotang pangisda. Sa kabilang dako, nakuha ng mga magnanakaw ang mga alahas at nakipag-ugnayan kay Bar Sinister na matagumpay silang nakapasok sa target. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, biglang may lumipad sa himpapawid, si Underdog, ngunit bumangga siya sa isang karatula at tuluyang sumalpok sa tindahan ng alahas. Isa sa mga magnanakaw ay nagtangkang labanan ng aso, ngunit nasuntok ito sa ulo at tumilapon. Pinapanood ni Bar Sinister ang lahat sa kamera at napagtanto niyang iyon ang asong ginamit niya sa eksperimento, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ito. Lumapit ang isa sa mga tauhan sa hayop ngunit agad itong pinabagsak ng isang suntok. Kinabukasan, kumalat sa balita ang kwento ng asong pumihil sa pagnanakaw, na ikinagulat ng buong lungsod. Sinabi ng aso kay Jack na maganda ang pakiramdam niya kapag nakakapagligtas siya ng tao, kaya naisip ng binata na bigyan siya ng superhero costume. Sinubukan ng aso ang iba't ibang kasuotan, gaya ni Sherlock Holmes, isang bubuyog, at maging si Dracula. Sa huli, ginamit nila ang isang sweatshirt bilang batayan ng costume ni Underdog. Nagsimula silang gumawa ng mga tela at nagtayo ng security code bilang babala, 3 tahol kapag may masamang nangyayari. Suot ang kanyang bagong kasuotan, lumabas si Shuine sa kalsada at nakita ang isang lalaking umaakyat sa gusali, kaya itinulak niya ito pababa at napasubsob sa sasakyan ng pulis. Ilang sandali pa, lumabas sa balita ang tungkol sa asong nakahuli ng mga magnanakaw at nakapidyo sa isang sasakyang muntik ng bumangga sa mga bata. Samantala, nagsimula si Molly na imbestigahan kung sino ang misteryosong asong bayani. Si Bar Sinister naman ay patuloy sa pagsubok ng mga eksperimento sa ibang aso, ngunit palaging bigo. Dahil dito, naisip niyang nakawin ang DNA ni Underdog. Nagbihis bilang babae si Dom at kunwari malalaglag mula sa isang gusali upang matrap ang aso. Pagdating ni Underdog, aksidente niyang nasira ang bahagi ng gusali at muntik nang mahulog si Dom, ngunit nasadyap niya ito sa gitna ng ere. Habang nagpapasalamat ang lalaki, nilagyan niya ng tali ang leeg ng aso, ngunit dahil sa bilis nito, nadala siya at nabangga sa karatula hanggang maputol ang lubad. Nakatakas man si Shuine, naiwan niya ang kanyang kwelyo sa kamay ng kalaban, bagay na ikinalungkot ni Jack. Dahil sa pagkukumpara sa kanya kay Underdog, nilagyan si Shuine ng cone upang hindi siya makilala. Habang naghihintay kasama si Polly, pinagtawanan siya ng mga askal, ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang kasama, sinabihang dapat maging matapang siya tulad ni Underdog. Di nagtagal, humingi ng tulong si Polly upang hanapin ang kanyang idolo, ngunit lumabas na gutom lang pala siya. Sabay silang lumipad sa syudad at nagnakaw ng baon ng isang bata, isang meatball na natulak pa nila mula sa tuktok ng gusali. Ipinakita ni Dan kay Jack ang mapa ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod at sinabi niyang kilala rin ni Bar Sinister ang pasikot-sikot doon. Sa kabilang dako, ikinwento ni Polly kay Shuine na nag-date daw sila ni Underdog at labis siyang humanga rito. Sa laboratorio ni Dr. Simon, banihag ni Bar Sinister si Dan at pinilit siyang tawagin ang aso para sa tulong, habang pinagbabantaan ng 3 German Shepherd na galit na galit. Narinig ng aso ang tawag at sinabi kay Jack na kailangan niyang harapin ang misyon dahil nasa panganib ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kwelyo ng binata at sabay silang lumipad patungo sa lokasyon. Pagdating sa laboratorio, nagsalita si Underdog na ikinagulat ni Dan dahil ngayon lang niya nalaman ang mga kapangyarihan ng aso.
Nakipagkasundo si Underdog, ibibigay niya ang kanyang DNA kapalit ng kalayaan ng kanyang mga kaibigan. Uminom siya ng kapsula na nagdulot ng kidlat sa kanyang katawan at nawala ang kanyang mga kapangyarihan. Ibinigay ng siyentipiko ang DNA sa 3 aso, na biglang naging matatalino at masunurin sa kanya. Umalis ang mga tauhan patungong kabisera ng lungsod. Nag-away si Dan at Jack ngunit tinawag siya ng ama para tulungan siyang makalaya. Samantala, nakarating si Bar Sinister sa gusali ng alkalde, ngunit naroon na rin ang mga pulis at mamamahayag. Habang inaaresto nila ang alkalde, sinundan nina Molly at Polly ang katulong na umakyat sa tuktok ng gusali. Sa labas, nalungkot si Shuine dahil wala na siyang kapangyarihan, ngunit sinabihan siya ni Jack na mahal pa rin siya kahit wala iyon. Biglang naamoy ng aso ang bomba at nagpasya siyang sundin ang kanyang instinct upang hanapin ito. Sa loob ng gusali, hiningi ni Bar Sinister sa alkalde ang $1 bilyong, kaligtasan sa batas, at pagpapanumbalik ng kanyang laboratorio. Pumasok si Shuine sa mga tubo at nahulog sa ibabaw ng malaking globo na gumulong pababa sa hagdan at nataman ang alkalde. Muling hinarap ni Underdog ang kontrabida at nabitawan ni Bar Sinister ang mga kapsula. Nawalan ng malay ang aso ngunit nang magliwanag ang kidlat sa kanyang katawan, nabawi niya ang kanyang mga kapangyarihan matapos aksidenteng malunok ang isa sa mga kapsula. Tinalo niya ang mga German Shepherd at tumakbo patungo sa bubong kung saan naroon ang bomba. Sa tuktok, nakita ni Dom sina Molly at Polly at itinali sila sa rehas. Dahil hindi mahuli ng mga tauhan ang aso, uminom si Bar Sinister ng kapsula upang magkaroon din ng kapangyarihan. Sa labanan, bumagsak si Underdog mula sa kisame at nagtama sila ng siyentipiko. Hinampas siya ng espada ni Bar Sinister, ngunit naiwasan ito ng aso at hinagisan ng bola ang lalaki, na tumama sa espada at nabasag. Tinamaan din si Dom ng bola at nawalan ng malay. Hinagisan ni Bar Sinister ng metal na panangga ang aso, dahilan upang sumalpok ito sa estatwa. Tumayo si Underdog at muling hinarap ang mga German Shepherd. Kinausap niya ang mga ito at napaniwala niyang tulungan siyang labanan ng kanilang amo. Dahil dito, pinaandar ni Bar Sinister ang bomba na sasabog sa loob ng 2 minuto. Lumipad si Underdog palabas ng gusali at hiniling kay Jack na ibigay ang kanyang superhero uniform. Sa oras ding iyon, nakalaya ang alkalde at binigyan si Dan ng pahintulot na kumilos, kaya tinurukan niya si Bar Sinister ng pampatulog at naaresto ito. Sa natitirang ilang segundo bago sumabog ang bomba, nailigtas ni Underdog sina Molly at Polly, at dinala ang bomba sa parke. Habang nagmamadali ang mga tao, naghukay siya ng malalim na butas at dinala roon ang bomba. Ngunit sumabog ito habang nasa loob pa siya ng lagusan. Lumipad siya ng mabilis upang makalabas, ngunit inabot siya ng pagsabog at tumilapon sa kalawakan. Sa kabutihang palad, bumalik ang kanyang katawan sa orbit ng mundo at bumagsak siya malapit sa gusali ng pamahalaan, agaw pansin sa lahat. Nilapitan siya ni Jack at inakalang patay na ang kanyang kaibigan, ngunit bigla niyang iminulat ang mga mata at muling nabuhay, ikinagalak ng lahat. Samantala, dinala ni Dan si Bar Sinister sa selda nito, katabi ng kanyang katulong, bagay na labis ikinainis ng siyentipiko. Nagpaalam si Underdog kay Polly upang magpatuloy sa bagong misyon. Sa daan, muling nakasalubong niya ang mga askal na laging nananakot sa kanya, ngunit ngayon, ginamit niya ang kanyang supersonic blast, dahilan upang malagas ang balahibo ng pinuno ng grupo. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.